Sa gitna ng hindi mapigilang paglaganap ng juvenile delinquency sa loob at labas ng paaralan, gayon din sa iba't ibang bahagi ng lipunan, hindi maiiwasang itanong. Bakit mas madali nang mahikayat ang mga kabataan ngayon na gumawa ng malulubhang pagkakamali kaysa sa mga nagdaang panahon? Bagamat napakaraming kabataang Pilipino ang lumalaking responsable, masunurin sa batas at may magandang kinabukasan, hindi maikakailang ang makabagong lipunan ay nagdadala rin ng mga bagong impluensyang hindi naranasan ng mga nakaraang henerasyon. Anang ilan sa mga ito ay maaaring magtulak sa ilang kabataan upang makagawa ng pabigla-biglang pasya o maging sangkot sa malulubhang krimen. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una, madaling access sa malalaswa at mararahas na nilalaman sa internet. Sa pamamagitan ng internet, halos anumang uri ng nilalaman ay maaaring mapanood sa loob lamang ng ilang segundo. Kabilang dito ang pornografiya, matitinding karahasan, mga gawaing kriminal, at iba pang material na bihirang makita ng mga bata noong mga nakaraang dekada. Ang paulit-ulit na pagkakalantad sa ganitong uri ng nilalaman ay maaaring magpamanhid sa damdamin ng ilang kabataan, magpababa ng kanilang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa, at unti-unting makasira sa kanilang moral na pagpapasya. Pangalawa, malawakang exposure sa digital space. Ang social media, online gaming, anonymous messaging, at mga algorithm na kumokontrol sa mga nakikita sa internet ay nagbubukas ng pintuan sa iba't ibang impluensya mula sa buong mundo. Bagamat marami rito ang kapakipakinabang, mayroon ding mga uso na naghihikayat ng karahasan, pananakot o bullying, pandaraya, cybercrime at iba pang mapanganib na pag-uugali. Dahil dito, ang mga kabataang wala pang sapat na gulang ay maaring madaling maimpluwensyahan. Pangatlo, pagbabago ng mga pamantayang panlipunan or social norms. Sa paglipas ng panahon, malaki rin ang ipinagbago ng pagtingin ng lipunan sa disiplina, paggalang sa autoridad, pananagutan at wastong pag-uugali. Sa maraming pagkakataon, nagiging malabo ang hangganan ng tama at mali. Ang dating itinuturing na mali ay itinuturing ng katanggap-tanggap ng ilan ngayon, kaya't mas nahihirapan ang kabataan na bumuo ng matibay na pagpapahalagang moral. Pang-apat, humihinang patnubay ng mga magulang. Maraming magulang ang napipilitang magtrabaho ng mahahabang oras o mangibang bansa upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Bagamat bunga ito ng pagmamahal at pagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ang kakulangan sa sapat na paggabay at pangangasiwa ay maaaring mag-iwan ng puwang upang ang kabataan ay maimpluwensyahan ng masasamang kasama o maling kaisipan. Panglima, humihinang paghubog sa espiritual na buhay. Sa mahabang panahon, malaki ang naging ambag ng simbahan at iba pang samahang panrelihiyon sa paghubog ng mabuting pagkatao, pananagutang moral, paggalang sa kapwa at pagpipigil sa sarili. Kapag nawawala ang ganitong uri ng paggabay, nababawasan din ang pagkakataon ng ilang kabataan na magkaroon ng matatag na pundasyong moral at espiritual na magsisilbing gabay sa kanilang mga desisyon. Pang-anim at panghuli, impluwensya ng barkada at mga grupong kriminal. Likas sa kabataan ang paghahangad na tanggapin ng kanilang mga kaibigan at kapwa. Sa kasamaang palad, maaari itong magbunsod sa ilan upang sumama sa mga gang, gumamit ng ilegal na droga, gumawa ng online scam, magnakaw, manakit, o gumawa ng iba pang paglabag sa batas dahil sa impluwensiya ng kanilang barkada o ng mas nakatatandang kriminal na gumagamit sa kanilang murang isipan. Mahalagang bigyang diin na ang mga salik na ito ay hindi automatikong nagtutulak sa isang bata na maging kriminal at lalong hindi ito nagbibigay katwiran sa paggawa ng krimen. Sa halip, ipinakikita lamang ng mga ito kung bakit kailangang higit pang pagtuunan ng pansin ang pag-iwas o prevention, maagap na pag-akay o intervention, at makatarungang pananagutan o accountability. Mababaan man o manatili ang kasalukuyang Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR, may isang katotohanang hindi mapapabulaanan. Walang anumang batas ang makapapalit sa mahalagang papel ng matatag na pamilya, dekalidad na edukasyon, wastong paggabay sa moralidad, at isang pamayanang nagmamalasakit sa kabataan. Dahil dito, ang paghubog sa isang kabataan upang maging responsableng mamamayan ay hindi lamang tungkulin ng hukuman o ng pamahalaan. Ito ay sama-samang pananagutan ng mga magulang, simbahan, paaralan, pamahalaan, mga samahang sibiko at ng buong pamayanan.
Para sa kumpletong pag-aaral sa isyong ito, basahin ang artikulong "Dapat bang ibaba sa Pilipinas ang Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR sa alinmang FB page ni Bishop Manny?"